Patuloy po tayo sa pag-aaral natin ng serye po patungkol sa Careful for Nothing series. Sabi ko nga kanina, parang tatapat sa akin ang part 6. Hindi naman ito sinasadya siguro, pero basta palaging part 6. Amen? So hindi ko na po babalikan yung mga nakaraan. Gusto ko pong ipagpatuloy na natin kaagad-agad itong serye na ito patungkol sa what He cares about. Ang pinahalagan ni Lord. Okay, basahin po natin ang text po natin na pinagkuhanan po ng topic po dito. Sabi po dito sa mga taga-Pilipos chapter 4, verse 4 hanggang 8. Pwede po bang tumayo tayo? Request lang po. Bilang paggalang natin sa salita ng Panginoon. Okay, so basahin po natin. Sabi po dyan sa verse 4 hanggang 8. Ready? 1, 2, 3. Magalak kayong palagi sa Panginoon. Inuulit ko, magalak kayo. Ipakita ninyo sa lahat ang kagandaang loob ninyo. Malapit nang dumating ang Panginoon. Palagi naririnig natin po itong malapit nang dumating ang Panginoon. Verse 6, huwag kayong mag-alala sa anumang bagay. Sa halip, ilapit ninyo sa Diyos ang lahat. Sabi diyan, lahat daw hindi lang iilan. Sabi niya, lahat ng inyong pangangailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. Verse 7, kapag ginawa ninyo ito, bibigyan kayo ng Diyos ng kapayapaan na siyang mag-iingat sa puso ninyo at pag-iisip dahil kayo'y nakay Kristo Jesus. Sino ba nakay Kristo Jesus ba tayo? Amen. So, at ang kapayapaang ito ay hindi kayang unawain ng tao. Verse 8, bukod diyan, mga kapatid, ninyong isa-isip ang mga bagay na mabuti at kapuri-puri, mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, at maganda, at kanais-nais. Mananalihan tayong manalangin. Panginoon, salamat po sa mga salita mo, Panginoon. Dalangin namin, Panginoon. Nadagdagan mo ito ng maraming kapahayagan ang salitang nabasa namin sa umagang ito. Lakipan mo, Lord, ng milagro. In Jesus' name. Amen. Praise the Lord. Pwede na po tayo makaupo. Good morning, church! Ayan. Batiin mo naman yung katabi mo. Good morning. Ako ay natutuwa. Sabihin mo, ako ay natutuwa dahil naririto ka, nakasama ka sa umagang ito. Amen. Sabihin mo rin sa katabi mo, relax lang. Si Lord ang bahala. Madali ba sabihin? Madali sabihin sa mga walang problema. Paano kung may problema? Di ba? Hindi. Alam mo, brothers and sisters, minsan parang ang hirap sabihin yan, lalo na kapag sabay-sabay. Hindi lang problema ang isa, kundi sabay-sabay. Sino ba dito ang maraming problema? Huwag nang itaas. Kasi alam naman ni Lord, kaya ka nga naririto Dahil dito sa mundong ito, sabi nga natin, punong-puno ng kahirapan. Amen? So lahat tayo, walang exempted, may problema, sigurado. Iba-ibat nga lang. Diba? May iba, may problema sa pera. Ang iba, may problema sa relasyon. Ang iba, may problema sa health. Amen? Ang iba, may problema sa trabaho. Amen? Kaya, ang hirap sabihin. Pero sa umagang ito, sinasabi ko sa inyo, mga kapatid, hindi ka iniiwan
ni Lord. Amen? Kasi sabi sa Pilipos chapter 4 verse 6, huwag kayong mag-alala sa anumang bagay. Sa halip, ilapit ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong pangangailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. Amen? Biro mo, hindi mo pa natatanggap, nagpapasalamat ka na. That is a prayer of faith. Amen? Ibig sabihin, huwag kang mag-alala tungkol sa anumang bagay. Hindi dahil walang pakialam si Lord sa iyo, kundi dahil gusto ni Lord, natutukan mo yung mga bagay na pinahahalagan niya. So ngayon, yun ang ating topic. What He cares about. Ano yung pinahahalagan ni Lord patungkol sa iyo, sa atin, sa ating lahat. So, ready ka na ba? Amen? Sa Tagalog, ang pinahahalagahan ni Lord. Amen? So, madaming pinahalagahan si Lord, pero may 5 lang po akong nais ibahagi sa umagang ito kasi ang lahat ng itong topic na ito, na 5 na ito, ay napakahalaga po sa Kanya. Okay, number 1, pakilabas. God cares about your heart. Amen. Pinahahalaga ni Lord tungkol sa puso mo. Sabihin mo sa katabi mo, si Lord, puso mo ang gusto. Sabihin mo sa katabi mo naman, si Lord, puso mo ang gusto. Amen? Yes. Bakit? Hindi lang siya interesado sa ginagawa mo. Sino ba dito ang walang ginagawa? Lahat naman tayo may ginagawa, di ba? So lahat tayo may ginagawa, pero interesado si Lord, bakit mo ginagawa? May ministry ka ba? Yan ang tanong. Kasi lahat dapat mag-ministry. Amen? Amen. Hindi lang siya interesado sa ginagawa mo. Interesado siya bakit ito'y ginagawa mo. Example, nung bago ka bang na-born again, di ba love na love mo si Lord? Amen? Hindi ka napapagod. Bible study dito, Bible study doon. Bakit? Kasi grabe yung love mo kay Lord. Parang sa mag-boyfriend at mag-girlfriend yan. Diba? Gusto mo siyang palagi kausap. Diba? Kahit na tawag doon, malayo, susunduin mo. Kahit pagod ka na, galing ka sa trabaho. Ayun ko bakit yun na. Wala sa illustration mo. Pero bakit lumalabas? Yes. Totoo naman, di ba? Walang kapaguran. Bakit? Mahal mo. Sabihin mo sa katabi mo, mahal kita. Kung asawa mo, mahal kita. Kung hindi, mahal kita sa Panginoon. Palakpakan mo ang Panginoon. Magkakapatid tayo sa Panginoon. Amen? Mga kaibang love yun, ha? Amen. So, brothers and sisters, hindi siya impressed by your achievement. Sabihin mo sa katabi mo, hindi siya na-impress sa mga, narating mo. Impress siya doon sa iyong katapatan at kababaang loob. Amen? Kasi, pwede kasing tumaas ang ating mga ulo. Kaya, palagi niyang tinitingnan, tapat ka ba? Na pagka na-achieve mo, si Lord ang
may gawa niyan, hindi ako. Amen? Kahit sa trabaho, kahit sa ministry, huwag nating kakaligtaan na si Lord ang may gawa. Amen? So minsan kasi busy tayo. Diba? Sa ministry, yung mga may ministry. Sa trabaho, may negosyo. Sa buhay. Pero, napapabayaan natin ang relasyon natin kay Lord. Brothers and sisters, sabi po sa Santiago chapter 4 verse 8, lumapit kayo sa Diyos at lalapit din siya sa inyo. Minsan iniisip natin, pag lumapit tayo kay Lord, ay perfecto na tayo. Hindi po. Mas lalo kang lumapit kay Lord dahil hindi ka perfecto. Amen? Kung may kasalanan ka, lumapit ka, huwag kang lalayo. Lord, patawarin mo ako, Lord. Amen? Kaya, tandaan po natin na maging totoo lang po tayo. Yan ang gusto ni Lord sa atin. Gusto niya totoo tayo. Na kahit na simpleng, Lord, salamat. Kahit napapagod ako, pero pipiliin ko pa rin magtiwala sa iyo. Pipiliin ko pa rin maglingkod sa iyo. Amen? Palakpakan mo nga ang Panginoon. Amen? So, ang reflection po natin ito, kapag nauuna na ang gawain kaysa sa Diyos, baka kailangan nating tanungin ang ating Panginoon. Lord, kumusta na nga ba ang puso ko? Amen? Kasi minsan nakakaligtaan natin ang puso natin. Amen? So, tanungin natin, Lord, ano ba? Nagtitiwala pa rin ba ako sa iyo? Mahal pa rin ba kita? Amen? So yun po ang reflection natin. Sabi nga ng Bible, unahin daw natin si Lord at ano ang pangangailangan daw po natin? Siyang magdaragdag. Amen? Kaya nga, kailangan po natin palagi natin kukumustahin ang puso po natin. Kasi si Lord, wala naman tayong may tatago kay Lord. Amen? Kaya nga si David, di ba pinili siya ni Lord? Dahil ang kanyang puso. Kaya nga tinawag siya a man after own God. Sa puso ng Diyos? God's heart. Oh, praise the Lord. Di ba? So talaga si Lord palagi ay tumitingin sa puso po natin. Yan po, wag nating kakaligtaan. Kaya gumagawa tayo, anuman ang ginagawa po natin, naka-anchor dapat sa pag-ibig. Kasi pagka hindi na sa pag-ibig, mapapagod ka. Amen? Amen? So, point number 2, God cares about your thoughts. Sabihin mo sa katabi mo, ingat sa iniisip mo. Ingat sa iniisip mo. Amen? Kaya, pakisundan na lang po ako. Kaya mga kapatid, palagi ninyong isaisip, sabi po sa verse 8 ng Pilipos, mga kapatid, palagi ninyong isaisip ang mga bagay na mabuti at kapuri-puri, mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, maganda, at kanais-nais. Mga kapatid, mahalaga sa Diyos kung ano ang laman ng isip mo. Kasi kung ano lagi ang iniisip mo, yon ang magiging direksyon ng puso mo. Kaya napakahalaga, bantayan po natin ang ating kaisipan. Sabi nga ng isang preacher, si Joyce Meyer, kilala niyo ba yon? The battle is in the mind. Sa isipan. Kaya nga po, palaging sinasabi din sa atin na isuot mo ang helmet ng
Salvation sa the armor of God nung Friday. Yan ang sinishare po natin. Iyan ang sinishare sa prayer meeting po natin. Kaya atin naman kayo, mga brothers and sisters. Full armor of God. Bakit? Kasi para makatayo tayo sa panahon na natin ang daming pumapasok sa ating mga kaisipan. Lalong-lalo na sa SOCMED. Amen? Grabe na ang fake news. Sobra-sobra na. Kaya, mga brothers and sisters, kaya, sabi doon, isip natin ang mabuti. Kapuri-puri. Kaya pag wala po sa Pilipos 4:8, mga kapatid, i-reject mo. Sabihin mo sa katabi mo, i-reject mo. Amen? Kasi, yan ang tatakbo ang puso mo at tatakbo ang buhay mo. Kung hindi mo i-reject yung mga bagay na hindi ka puri-puri, hindi matuwid, hindi malinis, hindi maganda, at hindi ka nais-nais. Ano yun? Yung mga bagay na contradict sa salita ng Diyos. Amen? Amen? Kaya kung puro worry, alam niyo po ba, naranasan po natin nung nakaraan, katatapos pa lang ng lindol, ito na naman, super typhoon. Alam minsan, hindi naman masama siguro na wag na tayo minsan makinig sa mga balibalita. Minsan lang naman. Kasi palagi kang nakikinig, parang minamagnify. Di ba, super. Mas super pa rin ba sa Diyos? So anong linalagay niyan sa mga isip ng tao? Ay takot. Di ba pag may takot, wala kang faith. Amen? So, dapat, ang isa-isip lang natin, kung may ganyan, mas makapangyarihan ang Diyos ko. Amen? Yun po. Ang kailangan po natin ngayon kasi binubomba tayo ng binubomba sa kaisipan. Amen? So, minsan, i-reject natin. Huwag nating papasukin sa ating isip. Amen? Palakpakan mo nga ang ating Panginoon. Sabi nga ni Kit Moore, worry ang nagnanakaw ng ating energy. Totoo? Di ba pagka alala ka ng alala, manghihina ka, matatakot ka. So, ano nang mangyayari? Hindi ka makatulog. So pag hindi ka nakatulog, mainit ang ulo mo. Stress, anxiety, papasok na lahat yan. Bakit? Dahil sa worry. Kaya nga palagi, huwag kang mag-worry. Magalak palagi. Amen? Paulit-ulit sinasabi ni Lord, di ba? Magalak palagi, magalak palagi. Bakit? Kita mo lang pagka palagi kang magalak, palagi kang nakatawa, kahit may problema. Di ba? Hindi nakukulubot ang iyong mukha. Yes. Dahil ang iyong puso ay nagpapangsyong normal. Subukan mo, punuin mo yan ng worry. Punuin mo yan ng galit. Punuin mo ng inanakit. Alam mo, mga brothers and sisters, yan ang ikamamatay natin. Amen? So, minsan may mga bagay na hindi natin kayang kontrolin. Ginawa na natin yung pinaka-the best natin, pero the rest si Lord na. Lord, wala akong magagawa na talaga, Lord. Surrender. Minsan ganyan ang nangyayari na kailangan natin sabi nga, ipasa Diyos na lang natin yan. Di ba?
Minsan kasi nag-a-act tayo as in tayo si God. As in tayo si Jesus. Hindi tayo. Hindi natin kaya. Dahil si Jesus lang ang, mayroong kapangyarihan magbago ng sitwasyon, ng buhay ng tao. Amen? Kasi minsan kulturang, bakit parang ito nagbabago? Kasi akala mo, ikaw ang magbabago sa kanya. So, kailangan lang natin pagtiyagaan, mahalin, unawain, lawakan. Kaya pala yung sinasabi, lawakan ang pangunawa, pahabain ang pasensya. Diba? So pagka ganun ang ginagawa po natin, kapatid, di tayo magkikimking ang puso natin, magpapangsyon ng normal. Amen? Nung nag-visit po ako ay Doc, sabi, ako ang kinumusta. Ako ang mangungumusta. Ako ang kinumusta. Kumusta na ang puso mo? Sabi ko, Doc, araw-araw ko nagmo-monitor. Ang blood pressure ko ay minsan 130. Pero kako, Doc, yung sa baba, diastolic ba yun? O basta hanggang sa baba, kako, Doc, 70. Hindi umaabot ng 80 kasi ang normal 120 over 80. Pero palagi 70, 75. Sabi niya, at saka ang pulso ko kako, Doc, ay 60, 65. Sabi niya, ang ganda ng puso mo. Totoo, di ba? Sabi kasi, siyempre, nagme-maintenance din po ako. Pero sabi niya, ang ganda ng puso mo. Alam mo ba na, sabi niya sa pulse ko daw ay athlete, kasi may nakalimutan ko yung athlete na yun, pinatakbo. Tapos yung pulse ay 60. Now, tumatakbo na yun Maganda pala ang puso, ganun 60 lang. Huwag lang, kasi 60 to 100 ang pulse. Amen? So, talagang makikita mo talaga na pag sabi ko, wala namang lahat naman tayo may problema. Pero ang maganda lang pagka tayo po ay nasa Panginoon. Amen? Kasi pag nasa Panginoon ka, kasama mo si Lord. Di ba? Na maglutas ng problema mo. Amen? So, kaya, brothers and sisters, kung palagi kang mapasalamatin at nananampalataya sa Panginoon, kahit may bagyo, mayroong kang peace. Shalom. Nothing missing, nothing broken. Amen? Alam niyo po ba? Dahil pag sinabing bagyo, malakas ang ulan, lagi nag-aalala, baka na naman daw magbaha kasi malapit lang kami sa ilog. Pero alam niyo po ba, sarap ng tulog ko. May bagyo, ang sarap ng tulog ko. Yun ang kapayapaan na gusto ni Lord ibigay sa atin. Amen? Kaya, sabihin mo sa katabi mo, huwag ka nang mag-worry. Huwag ka nang mag-worry. Amen? Kaya, ito ba yung iniisip mo ay galing kay Lord? Kasi minsan, yung nag-worry na tayo, naalala ko tuloy si Pastor Noel nung nag-share, nagtitinga pa, pinoproblema na yung uulamin sa hapunan. Kakakain na. Totoo, di ba? Tayo, di ba, minsan ganon? Kaalmusal pa lang, katatangalian pa lang, iniisip na kaagad, nag-worry, ano kayang uulamin kumamayang Praise the Lord. Ngayon pa lang siguro, ang iba sa atin nag-worry kung ano ang isusuot ngayon pagpunta dito sa church Sa dami kasi ng damit. Ano kaya dito? Kaya minsan mas maganda siguro, kaunti lang ang damit. Kahit paulit-ulit, okay lang. Amen. Kaysa madami, nag-worry ka.
Halos, kapatid, hindi naman masama. Kaya lang, minsan para naman, di ba? Amen. Tama na minsan. Talaga, kahit pa ulit-ulit eh. Parang si pastor, hindi ata yan nagpapalagi na lang yan. Praise the Lord. Hindi po ako yun ha. Amen. So tandaan po natin mga brothers and sisters, pag hindi naka-align sa Pilipos 4:8, i-reject mo yan. Sabihin mo sa katabi mo, hindi lahat ng iniisip mo ay totoo. Totoo, di ba? Kasi minsan, nag-iisip tayo. Kala mo totoo? Hindi. Minsan. Hindi lahat ng iniisip natin. Natatawa ako niyan nung nag-share ako sa Real Quezon. Eh, yung palang mag-asawa doon, halos ilang araw na hindi nag-uusap. Yung nasa, bakit? Kasi nakipag-reunion daw doon sa mga kaklase, hindi daw nagpaalam. So nagselos yung babae, kasi reunion eh. Nagselos. Kaya hindi kinakausap yung asawa. Kaya sinabihan ko, hindi lahat ng iniisip mo ay totoo. Pagkatapos ng gawain, naayos, nag-usap. Diba? Kasi minsan kung ano-anong lumalaro sa isip mo, diba? Binagbibintangan mo. Hindi. Minsan hindi naman. Amen? Kaya tandaan po natin, pagka hindi naka-align sa Pilipos chapter 4, verse 8, i-reject mo. Amen? Kanais-nais ba yan? Mabuti ba yan? Kaya i-reject natin. So point number 3, God cares about your response. Pakisundan niyo lang po ako. Pinahalaga ni Lord ang iyong pagtugon. Amen? So God doesn't look at what happens to you. Tinitingnan ni Lord kung papaano tayo tumutugon sa mga bagay-bagay. Kaya minsan, nagrireklamo, Lord, hindi mo ba alam na nangyayari sa akin? Parang ganun, di ba? Lord, naglilingkod naman ako sa iyo. Bakit ganito ang buhay ko? So, ang tinitingnan sa atin ni Lord, alam ng sitwasyon na nangyayari sa iyo. Pwede ba yun na hindi niya alam? Ay makapangyarihan siya, all-knowing God siya. Amen? Hindi mo pa nga iniisip, alam niya nang iisipin mo. So paano ba na hindi niya alam ang nangyari sa buhay mo? Alam mo, mas concern siya kung ano ang tugon mo. Pag may problema ka ba, di ba ang tendency, magpapanik ka agad? Nagrireklamo? Anak naman ako ng Diyos. Yes, wala namang question doon, brothers and sisters. Anak ka ng Diyos. Ang question, yung response mo sa sitwasyon. He cares more about your reaction than your situation. Kaya nga sinabi sa Pilipos chapter 4 verse 4, magalak kayo palagi sa Panginoon. Yun ang dapat response natin. Na magalak palagi. Pag may problema, magalak palagi. Bakit? Kasi si Lord ang magsusolve ng problema mo. Si Lord ang magpo-provide ng kakulangan mo. That is faith. Anong sabi ng Bible? We cannot please God without faith. Hebrew 11:6. Kaya, kumikilos lang si Lord ayon sa ating pananampalataya. Amen? Sabi nga ni Brother Robert,
nung nakaraan, ang currency ay faith. Amen? Yun ang sa langit, yun kumbaga sa pera, para sa, sa spiritual realm. Wow, English. Ha? Praise the Lord. So, alam niyo, brothers and sisters, ang sumulat po ng Pilipos ay si Apostle Paul. Si Apostol Pablo, nung sinulat ito ni Apostle Paul, nasaan siya? Nasa kulungan. Kaya, alam ni Paul na kahit nakakulong siya, nagre-rejoice. Kaya rejoice always. Amen? Hindi niya sinabi, pag nakalabas na lang ako, saka ako magsasaya. Hindi po. Bang nakakulong pa siya, nagsasaya na siya. Bakit? Kilala niya si Lord, na hindi naman nakakulong si Lord. Hindi bumababa sa kanyang trono. So, ganun ang Diyos po natin. Palagi siyang nakaupo sa trono. Tinitingnan niya lang yung response mo. Amen? Kaya inuulit-ulit, di ba pag sinabi sa Bible na inuulit, ini-emphasize ni Lord kung ano ang gusto niyang gawin mo. Rejoice. Sabihin mo sa katabi mo, rejoice. Rejoice always. I say it again, sabi ni Pastor. Palagi tayong, alam mo ba, pag palagi tayong masaya, amen? Ulitin ko. Gaganda ang puso mo. Babata ka. Ano pa? Diba? Maapektuhan lahat yan ang buo nating pagkatao. Dahil ang puso ay yun ang pinakasentro ng ating pagkatao. Amen? Kaya pag wala kang pera, rejoice! Amen? Wala kang ulam, rejoice! Amen. Praise. Wala kang trabaho, rejoice! Bakit? Si Lord ang magbibigay sa akin ng trabaho. Amen? Natutuwa si Pastor Mabel. Amen. So praise the Lord. Palakpakan mo nga ang ating Panginoon. So huwag kayong matutulog, ha? Praise the Lord. Sabihin mo sa katabi mo, Lord, tulungan mo akong tumugon ng may pananampalataya. Sabihin natin, Lord, tulungan mo ako na tumugon ng may pananampalataya. Palakpakan mo ang Panginoon. Bakit gusto kong palakpakan mo ang Panginoon para magising ka? Amen? Sayang naman kung tutulugan mo ako. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. So, point number 4, God cares about your peace. Pinahalaga ni Lord ang patungkol sa iyong kapayapaan. Sabi po sa Philippians chapter 4 verse 7, English na. In the peace of God where surpasses all understanding will guard your hearts and minds in Christ Jesus. Alam mo ba na mayroong spiritual security guard ka? Spiritual security guard. Ano yun? Sino yun? The peace of God. Yun ang sabi daw, will guard your heart. Alin? Peace of God. Guard your heart. Kasi dati akong gwardya. Ano ang trabaho ng gwardya? No ID, no entry. Ano po? Gwardya ako ng San Miguel. Diyan ako nakakilala sa Panginoon dahil sa ating pastora. Diyan kami naging kaibigan ni Pastor Ray, ni Pastor Mabel, Pastor Orly. Magkalabang kaming dalawa yan ni Pastor Orly. Dati, siya kasi nasa labas, ako nasa loob.
Totoo. Nag-strike. Ako ang taga-monitor. Oh, Orly Lim. Sino pa? Yung mga, ano niya doon, katropa niya. Totoo po. Kaya, pag sinabi ng kumpanya, no entry, ay no ID, no entry. Lahat na bisita dadaan sa akin. Praise the Lord. Yan ang trabaho ko noon. Yes. Kasi, ano po ako sa lobby? Ako ang gwardiya sa lobby. Telephone operator. Lahat ng calls dadaan sa akin. Yes, totoo. Kasi ano pa noon PABX. Kaya, nasasala. May patakaran. Hindi pwede pumunta sa production area. Bakit? Mga supplier. Dadaan sa akin. Pipirma nito ng supervisor, pipirma ng manager kung gusto mong papuntahin. Yes, bakit? Kasi nga naman, kung madulas yun doon, ay malangis yun. Sagutin ng kumpanya. Pero praise the Lord, mayroon pa rin nagagalit. Bakit? Kasi may control. Ganon din po sa atin, mga brothers, kasi may spiritual security guard ka, na ang trabaho ng security guard ay magbantay. Kaya pag yung worry gustong pumasok sa isip natin, sabi ng spiritual security guard natin, yung the peace of God, Ops, no entry. Yes, no entry. Kasi yun ang spiritual security guard natin. Kaya minsan, tayo din na nagpapapasok. Kaya hayaan natin ang security guard na, spiritual security guard natin, magbantay. Amen? Hayaan mo siyang magbantay sa isip mo. Kasi nandiyan yan. I-align mo doon sa Philippians 4, chapter 4, verse 8. Pagka lahat yun ay hindi naka-align doon, Ops, no entry. Amen? Kaya, sabi doon, pagka pinagbantay natin si peace of God, yan, papasok yung kapayapaan na hindi natin kayang minsan nuwain ng ating isip. Bakit? Kahit naman may bagyo, binabagyo ang relasyon mo, binabagyo ang finances mo, sarap pa rin ang buhay. May peace pa rin. Bakit? Hinayaan mo si peace of God ang mag-control or si God ang mag-control sa buhay po natin. Amen? Kaya, payagan mo, sabihin mo, payagan mo si peace na magbantay. Amen? Kaya pag kinokontrol mo na, ang lahat ng bagay yan ang nagbubukas ng kay worry. Pride at iba pa. Anxiety, lahat na yan. Papasukin ka na. Kaya, dapat, kailangan natin isurrender ang lahat kay Lord. Kaya sabihin mo, Lord, I surrender all. Lord, I surrender all. Kaya peace will takes over. Palakpakan po natin ang Panginoon. Sabihin mo sa katabi mo, hayaan mong si Lord ang mangbantay sa puso mo. Hayaan mo si Lord ang magbantay sa puso mo. Amen? Hallelujah. Ay, nakalimutan ko pala. Kagabi, pinaano kay Aisa, pakigawa mo ko ng PowerPoint. Tapos, idala-dala ko na yung ganito ko. Ilinagay ko doon sa
ito namang aking alagang aso, nginatgat ba naman? So, ito na. Mag-worry na ako. Nasaan yung kopya ko? Magagalit na ako sa aso ko. Alam mo ba? Papasok na sana yung worry, papasok na sana yung galit eh. Ano ba ang ginawa ko? Praise the Lord! Mayroon pa naman akong kopya, oh. Kasi, alam mo ba, distraction yon. Pwedeng pakana yun ng ating kaaway. Para mawala ako, mag-worry. Amen? Kaya, grabe talaga si Lord. May kopya pa rin ako. Amen? Kaya, sulat kamay. Praise the Lord. Kaya, point number 5, God cares about your trust. Pinahalaga ni Lord ang patungkol sa iyong pagtitiwala. Yung nagtiwala ko kay Lord. Sabi po sa 1 Peter chapter 5 verse 7, cast all your cares upon Him, for He cares for you. Alam mo, sobrang mahal ka ni Lord. Sobrang mahal niya Lord ang gawain. E tigit sa lahat, mahal ako. Amen? Sabi ko, one word nga lang na i-share ko sa inyo. Pwede niya na magbago ng buhay niyo. Ayun ang sabihin sa akin ni Lord, ito lang i-share mo. Susunod ako. Pero sinabi ni Lord, marami ito eh. Amen, ito, di ba? Kaya minsan, lahat ng alalahanin natin, lahat ng pinapahalaganit, bigay natin kay Lord dahil mas mahalaga ka kay Lord. Mahal na mahal ka ni Lord. Amen? Isipin mo na lang na yung binigay niya, yung buhay niya sa'yo. Diba? Kaya nga tayo nagkaroon ng buhay na walang hanggan dahil sa Kanya. Dahil tayo nang matay. Patay tayo dahil sa kasalanan. Sino ba dito hindi nagkakasala? Huwag itaas ang kamay. Amen. Lahat. Walang exempted. Lahat tayo. Bakit? Doon tayo nagmula lahat kay Adan. Pero praise the Lord dahil sa sobrang mahal na mahal ka, ayaw ka ni Lord mapunta doon sa kabila. Sinabi ko nga doon sa Commit to the Grave, siguraduhin niyong na kay Kristo kayo. Dahil once na pagbalik ni Kristo, wala kayo, maiiwan kayo. Amen? Dahil yun lang ng sabi na, pagtunog ng trompeta, bababa si Kristo sa lapa. Mga namatay, muling nabubuhay. Dahil galing tayo lahat doon. Ang katawan natin babalik sa lupa, pero yung ating espiritu nasa Panginoon. Kaya pagbalik ni Jesus, mabubuhay muli ito. Yung katawan na yan, magiging glorified body. Pag ikaw nadatnang ka ni Kristong buhay, hindi ka na mamamatay. Mapapalitan na lang ang iyong katawan ng glorified body. Di ba yun ang mga masarap siguro ganun, di ba? So, tiyakin lang natin na kay Kristo tayo. Kasi yun ang kukunin niya lang. Yung wala sa Kanya, may iwan. Pero kung maiwan ka naman, pero magpagamit ka pa rin sa Panginoon, pero madami kang pagdadaanan. Ngayong pangalang, konting lang, bumibigay ka na, lalo pa doon. Mas mahirap yun. Hahabulin ka. Kahit marami kang pera, hindi ka makakabili. Amen? So, makakabili lang yung may tatak. So, brothers and sisters, church, tandaan mo ito.
Hindi tahimik si Lord dahil wala siyang pakialam. May pakialam siya, mahal na mahal ka nga niya eh. Kaya ka nga dinidisiplina dahil mahal ka niya. Amen? Paano disiplina si Lord? Through His Word. Sa pamagitan ng kapatiran natin. Dinidisiplina tayo ni Lord. Bakit? Masyado siyang concern sa iyo. Binayaran niya ng kanyang buhay para ikaw ay maligtas. Namatay siya para sa lahat. Inisay ko sa Bible study na ganun ang pag-ibig ng Diyos, hindi namimili, para sa lahat. Kahit na yung pinakamasamang tao sa buong mundo, namatay din si Kristo sa kanya. Wala siyang pinipili, maputi, maitim, kulot, unat. Mahal niya. Amen? Ganon ang pagmamalasakit, curse. Sa Tagalog, magmamalasakit niya sa iyo. Amen? So, He is not ignoring you. He is inviting you to rest in His presence. Amen? Gusto niya palagi na, nasa presensya ka niya. Amen? Naalala ko si Marta at si Maria. Di ba? Sabi ni Marta, bakit? Sabihin mo naman si Maria, tulungan ako. Abalang-abala si Marta eh. May Marta tayo dito. Pero ano sabi ng Panginoon? Ayan mo siya, mas pinipili niya yung the best. Nasa presensya, nakaupo lang sa ni Jesus. Diba? Minsan, abalang-abala tayo, nakakaligtaan natin yung pinakamahalaga nasa kanyang presensya. Nasa paanan niya lang. Amen? So yun po, iniimbita niya. Kaya, sabi niya, faith doesn't mean no problem. Alam niyo po nga, brothers and sisters, nung nanampalataya na tayo, yung tinanggap na natin si Kristo, tayo naging mga anak na ng Diyos, di ba dumami ang problema? Kaya, hindi totoo yung sinasabi na pagka naging Kristiyano ka, pag tinanggap mo si Kristo, wala nang problema. Hindi totoo yun. Amen? Kasi lalong madadagdagan ang problema mo. Kasi yung dating hindi mo ginagawa, yung dati mong ginagawa, hindi mo nagagawin. Di ba problema rin yun? Amen? Dati ka manginginom, o naging Kristiyano ka na, di ba? Hindi ka nainom. Di ba problema yun? Ipi-persecute ka ng mga kasamahan mo? Di ba problema din yon? So dadami, pero ang maganda, mayroon kang kapayapaan. Faith means may kapayapaan kahit may problema. Kaya pag sinuko mo ang lahat ng control, saka mo mararanasan yung peace na hindi maipaliwanag. Inuulit ko po. Pag sinuko po natin ang control, papasok po si peace. Siyang magkukontrol. Amen? Kaya minsan, mararanasan mo na kahit walang-wala ka, mayroon ka pang kapayapaan sa puso mo. Amen? So the result when you care about what He cares about, pakilabas, you'll find peace even in the midst of chaos. Kahit na may kaguluhan, mayroon kang kapayapaan. You'll stand strong kahit may bagyo. Nakatayo ka pa rin kahit binabagyo ang pananampalataya mo. Bakit? Yung pundasyon mo na yan ay si Kristo. Yun ang matibay na muog, si Kristo. Amen? Di ba ang daming bagyo sa buhay? May literal,
may spiritual, dami. Amen? So you will have joy kahit may tears. Minsan umiiyak tayo, pero may joy. Totoo, di ba? Naiiyak ka, no, Judith. Pero may joy. Mayroong darating na ayuda. Kaya pag narinig mo ayuda, yes! Oh, joy. Minsan kasi hindi natin na-recognize. Isa pa. Di ba minsan, di ba, sabi ng mga iba, hindi ko naman sinasabing mali iyon. Thank you, Sierra Madre. Hindi naman mali, pero dapat, thank you, Lord. Linagay mo si Sierra Madre. Amen. Kasi si Sierra Madre daw ang, si Lord John. Yun daw bumasag ng, yes, pwede nga, pero tandaan po natin, unahin natin si Lord na pasalamatan. Lord, salamat, inilagay mo si Sierra Madre dyan. Kaya hindi namin yan sisirain. Dahil yan ang protection namin sa bagyo. Kaya sabi nila, doon daw nabasag yung yung ulo, yung kasi super nga. Ulo ng bagyo. Mata pala, may mata pala, may ulo. Ganun na din yun. May mata na, may ulo pa. Baka may puwit pa yan. Praise. Diba? Tandaan po natin na si Lord yun. Diba? You have joy, my tears. You become a living testimony of God's faithfulness. Ikaw ang buhay na patotoo na tapat ang Diyos. Tapat ang Diyos. Kung titingnan po natin ang mga testimony ng ating mga kapatiran, di ba? O ako na lang. Saan ako galing? Ulitin ko uli. Sa mga hindi nakakilala sa akin. Galing ako Santa Mesa. Broken ang pamilya. Sobrang kahirapan. Pero praise the Lord. Living testimony. Yes. Hindi ko na specific. Basta nakita naman. Amen? Kung papaano pinagpala. Amen? Praise the Lord. Bakit? Yung nakilala, yung may nagpakilala sa Diyos na buhay, Diyos na makapangyarihan, nagpagamit. Kaya, brothers and sisters, kung nakakaranas po kayo ng katapatan ng Diyos, huwag niyo pong sarilinin. I-testify mo. Amen? So, pamuhay, continue, mamuhay ng may kabanalan. Amen? Kasi wala naman sa ating perfecto, pero mag-tribe ba yun Amen? Na magpakabuti. Kasi falling away na nga ngayon, di ba? Na dami nang tumatalikod sa pananampalataya dahil sa kahirapan, dahil sa problema. Kasama lahat yan. Pero tandaan po natin na ang Diyos po natin ay tapat. Na nangako sa bawat isa sa atin. Kaya, mga kapatid, magpatuloy po tayo. Minsan kasi, na-offend lang kaunti. Ala na. Brothers and sister, dapat nag-grow. Nag-grow na tayo. Huwag na yun na manatili kang baby. Sabi mo sa katabi mo, lumago ka na. Lumakad ka na. Amen? Huwag ka na lang palagi nakaupo dyan. Lumakad ka na. Praise the Lord, living testimony. Nakaranas ka ba ng katapatan ng Diyos? Payag mo. Alam mo ba, na dahil kay Jesus, tinanggap ko si Jesus, dati akong ganito. Pero ngayon,
Binabago niya na ako. Ano ba sabi ng 2 Corinthians 5:17, if anyone is in Christ, is a new creation. The old has gone and the new has come. Yeah, kaya naniniwala po ako na walang Kristiyano na hindi nagbabago. Pagka hindi nagbabago, ibig sabihin, hindi totoo yan. Amen. Sabihin mo sa katabi mo, totoo ka. Amen, totoo ka. Kasi kung hindi ka totoo, wala ka na dito. Kung nasa saan-saan ka na. Pero dahil nandito ka, totoo ka. Amen? So, because when we focus on what God cares about, He will take care of what you care about. Ano ba ang pinahalagahan mo? Si Lord ang bahala dyan. Siya ang magte-take care niyan. Bakit? Pinahalagahan mo yung pinahalagahan niya. Ano yun? Soul, kaluluwa. Sobrang halaga ni Lord. Sobrang halaga kay Lord ang isang kaluluwa. Ilang kaluluwa na ba nasiran mo? Ilang kaluluwa na ba ang nadala mo sa Panginoon? Wala. Amen? So hindi, kung bakit tayo sinave ni Lord, hindi lang para umupo dyan. Amen? Panahon na, umayo na tayo. Palagi natin, hayo. Saan ako hayo? Nasaan ka? Yan na, ayuan mo na yan. Amen? Totoo po, di ba? So kasi, tandaan po natin, pag pinapahalagaan po natin, yung pinahalagaan ni Lord, siya ang bahala. Totoo po yun. Siya ang bahala. So, practical challenge, check your heart daily. Lord, ito ba ang nasa puso ko galing sa'yo? Check your heart daily. Check your thoughts. Itong iniisip ko, pinahalagan mo? Pray before panic. When anxiety rises, pause. Breath and pray. Higa. Sabi mo, higa. Pray. Thank Him in everything. Kahit simpleng, Lord, salamat. Nagising pa ako. Alam niyo po ngayon, napakaraming namamatay. Dami. Kahit sa mga kamag-anak ko, tiyain ko, kapatid ko, dami. So, hindi nakagulat-gulat, darating talaga yan. Kaya po, kailangan tayo. Amen? Na bago man sila mamatayin, nakatanggap na sila kay Kristo. Amen? So, stay connected. Practical challenge, ha? Stay connected. Don't isolate. Di ba? Kasi minsan, ang sarili natin ay inihiwalay natin yung sarili natin. Makipag-connect tayo sa mga kapatiran natin, sa mga leaders po natin. Connect. Ay, sila na lang yan. Hindi po. Lahat tayo po. Magtutulungan para sa karya ng Panginoon. Hindi lang po ito gawain ng mga leaders po natin, ni Pastora, lahat ng pastors po natin dito. Hindi lang po. Lahat kayo. Tulungan po tayo. Amen? Mag-share sa mga kapatiran ng pananampalataya. Amen? Share. Huwag kang magsawa. Hindi naman ko pinapakinggan. Sige pa rin. Kung hindi ka pakinggan, sige pa rin. Pag ayaw na talaga, o sa iba naman. Amen? Kaya follow up, yes. Bakit? Kung ayaw pa rin talaga, bahala ka. Basta pinapollow up kita. Ayaw mo, bahala ka. Ganun lang yun. Amen? In conclusion, mga kapatid, baka kaya kapagod kasi pinapasan mo yung mga bagay na hindi mo kailangang pasanin.
Si Lord ang nagsasabi ngayon, anak, ibigay mo sa akin ang mga alalahanin mo. Ako ang bahala dyan. Ang gusto ko, puso mo, tiwala mo, kapayapaan mo. Amen? Yun ang gusto ni Lord sa atin. Amen? So ang prayer ko nga kanina, Lord, saliksikin mo ang bawat puso sa umagang ito. Amen? So mubo na. May nakasakitan tayo. May nakasamaan tayo ng loob. Mubo na. Amen? Kasi, tandaan po natin, mahalaga kay Lord ang puso mo. Huwag mo nang itago yan. Di mo naman matatago yan. Eh. Alam naman ni Lord yan eh. Kahit anong tago mo yan, ikaw lang mahihirapan. Ikaw lang. Walang iba. Eh nakakaya. Nahiya ka sa kapwa mo. Kay Lord, hindi ka nahiya. Yes. Di ba? Lord, kilala mo ako. Kilala tayo. Alam mo ba na kilala ang bawat isa sa atin ni Lord. Alam mo ang kainaan, alam niya ang kainaan mo, alam niya ang kalakasan mo. Alam niya yan. Amen? Kasi gusto niya puso mo, tiwala mo, at kapayapaan mo. Praise the Lord. Worship team, please. Hallelujah. Thank you, Jesus. Alam niyo po kanina, kahapon pa, alam ko hindi na ito mapapakanta, pero gusto ko lang pong i-share sa inyo. Yung kanta po ni Don Moen, Praise looks good on you. Sabi po doon, so lift your hands up high and worship Him before the altar. Consecrate your life, a willing sacrifice. But in all you do, remember all He wants is you. And yes, it's true. Praise looks good on you. Mayroon pa doon na verse doon. Minsan, sabi pa doon, ay nagpipraise tayo, pero malayo na yung ating puso. Doon pa yung sa anong kanta na yun. Kaya lang, kinuha ko lang ito dahil grabe ang ano. Minsan ganun, di ba? Akala natin, gusto lang ni Lord sa atin yung pera mo, yung talento mo. Ang gusto ni Lord yung buong pagkatao mo. Di ba? Remember, all He wants is you. Amen? So, pwede po ba na pure heart? Kabisado naman natin yun, di ba? Sige, tayo po ay tumayo. Pure heart.